Okay, welcome po sa ating munting YouTube channel. Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na sumasagot sa inyong mga katanungan tungkol sa mga problema ng inyong mga firearms. At para doon sa mga bago pa sa aking YouTube channel, huwag ninyo ako hanapin sa Pilipinas para kunin aking serbisyo. Dahil ako ay wala sa Pilipinas, ako ay 20 years na nagtatrabaho dito sa Kuwait sa Mayadin Shooting Range bilang isang firearms instructor, gunsmith at ngayon ay consultant. Okay, at gusto ko lang pasalamatan at batiin yung ating mga OFW sa mga panikay ng mundo. Panatilin po nating ligtas tayo sa ating mga trabaho at iwasang maaksidente, ingatan ng kalusugan. Ngayon ay dumarating na ang taglamig. Kaya pasensyanin yung aking boses na may kaunti akong ubo. At tayo ay medyo nakabalot ng ulo dahil senior citizen na tayo. Ayan, at bago ako magpasalamat sa lahat at bumati sa lahat ng ating mga subscribers, ay gusto ko lamang munang basahin ang katanungan ni at DJ at JJYP. Okay, sabi niya, Sir, ano pong pinagkaiba ng 7.62 by 51 sa 308? Yan po ay tungkol sa bala. At sa 5.56 by 45 at sa 223. Salamat po sa sagot. Okay, bago natin yan na sagutin ay gusto ko lang muna pasalamatan ng ating 37,300 na mga subscribers. Salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating YouTube channel at pag-share ng ating mga videos. At lalo tigit sa mga hindi nag-skip ng ads sapagkat tayo ay isang charity vlogger. May 6 tayong estudyante na tinutulungan na anak ang mga single parent. Ang motibo po ng ating YouTube channel ay ang tulungan ay para mag-charity at ang kinikita po ng ating YouTube channel ay tinutulong natin sa mga anak na single parent doon sa 6 nating mga beneficiaries. Kaya at ako'y nagpapasalamat sa mga hindi nag-skip ng ads sapagkat malaking tulong po yan. At doon sa mga nagpaabot ng pagmamahal, nagpadala dito sa ating GCash number, diyan sa number na nasa likuran ko. Ang ating mga sponsor, pasasalamatan ko lang si Alfredo Isidro, Ordosipay ng Las Piñas, si Architect Arnel Salvador ng Kuwait, si Jubel Platoon, Boy Omay ng Riyadh, Saudi Arabia, si Umbet ng Kia Motors Kuwait, si Anthony Evangelista ng Pasay, si Adrian, merong ayaw magpakilala, tawagin na lang nating Adrian, at yung bago nating sponsor, si Conrado Ilolailio. Okay, maraming salamat sa inyo and God bless you. Sana marami pang mag-sponsor para madagdagan yung ating 6 na estudyante at pag lumaki na yung ating YouTube channel, pakashare lang na ating mga video para marami pa tayong matulungan. Ayan, at yung katanungan ni JJP, ano daw ang pinagkakaiba ng 7.62 by 51 sa 308? So, ito po yung bala niya. Papakita ko lang sa inyo yung bala. Ayan. Ito yung bala ng 308 at 7.62. Kung mababasa ninyo, ayan o. Mababasa ninyo yan. Ang nakatatak dyan ay 308. Tapos, may nakalagay din na 7.62 by 51. So, ang ibig sabihin yan ay isa lang yan. Dahil hindi nila itatatak dyan ang 308 at 7.62 by 51. Hindi nila itatatak yan dyan kung yan ay magkaiba. So, ang ibig sabihin ay isa lang itong bala na ito, magkaisa lang ito. So, kumbaga, walang pinagkaiba yung 7.62 by 51 sa 308. Kasi nga, nakatatak yan dyan eh. Oh. Paano natin mapapag-iba yan? Eh, parehong nakalagay yan dyan sa bala. So, wala tayong pag-aanuhan dyan sa 308 at sa 7.62 by 51. So, isa lang yan. Isa lang ito. Magkaparehas lang dyan kasi nga hindi natin mapapabulaanan yan. Awan ko lang kung meron kayong ibang alam na pinagkaiba niyan, pero sa akin wala akong alam na pinagkaiba dahil nga nakatatak na dyan eh. Ngayon, pumunta naman tayo dito sa 5.56
5.56, dito sa 5.56 na bala, at sa 308, at sa 223. So itong dalawa na ito ay kung pagtatabihin ninyo, wala talaga kayong makikitang pagkakaiba. Maliban sa mataas ng mga konting-konti lang itong 5.56, mataas ng mga 2 mm. Sa tingin, mataas yan. At yan ay sinukat ko na. Okay, padalawang videos ko na ito na ginawa. So hindi ko na sa inyo ipapaliwanag pa kung bakit mataas yan. So, at kung ang sinuri ko yan, ay ang pagkakaiba niyan ay iba ang pagka-crimp ng primer ng 5.56. Okay? By 45. Iba ang pagka-crimp ng primer at saka ditong sa 223. So ayan. So nung tiningnan ko ang heads, mas mahaba ang heads ng mas mahaba ang heads ng 5.56. Mas mahaba siya, mas mahaba ang heads niya. So kung makikita ninyo dito, papantay ko na lang siya diyan pagtatabihin ko. Mas mahaba ang heads. Ayan mas mahaba ang heads ng mas mahaba ng 4 mm. So yan ang nakita kong physical. Yan ang physical na nakita ko na pagkakaiba na pagdating sa physical. At nang sinukat ko ng micrometer, okay, ginamitan ko ng micrometer, malaki ng konti ang diameter nito. Napakaliit na wala pang ng kasing laki na, halos magkasing pareho na ang diameter niyan. So pagdating sa grain, parehong 55 grain ang powder niya. So ngayon may mga baril talaga na pan 223. Ayan may mga caliber yan, nakalagay na 223 diyan. So itong 5.56 ay lumabas nung mga 1979. Okay? At ito ay binabala doon sa mga AR-15, ganyan. So, ayon sa pag-aaral, ay hindi makakasira itong 5.56 kung ibabala mo sa mga 223 na firearms. So, makakasira. So, hindi advisable na ito ay ibala mo sa mga 223 na baril. Pero ang 223, pwede mong ibala sa mga AR, sa ibang mga firearms na pang 5.56. Ito pwede mong gamitin dito, pero ito makakasira sa mga 223 na caliber na baril. So inalam ko kung bakit, kasi mas malakas ang pressure nito. Mas malakas ang pressure nito kisa dito. Mas malakas ang pressure ng 5.56. At ni-research ko din na mas mabilis ang velocity ng 5.56 kaysa sa 223. Dahil ang 223 ay 2,900 lang ang velocity, feet per second. Samantalang ang excuse me, ang 5.56 ay nasa 3,180. So malaki. May diferensya siya. Excuse me. Ayan ang pagkakaiba niya. At pagdating sa range, mas accurate at mas malayo, dahil nga mas malakas ang pressure nito, mas accurate at mas malayo ang range ng 5.56 na bala. So yun lang ang pagkakaiba niyan. Siguro dahil sa mas mahaba ito, mas maganda ang travel na mas mahaba at saka mas accurate. Okay?
yan lang ang nalalaman ko na pagkakaiba ng dalawang baril ng dalawang bala na ito. So hanggang sa muli, God bless us all. Thank you very much.